example, ang balaod sa Dios sa iyang templo. So, tanaw na ito, unsay balaod sa Ginoo sa iyang templo. Kaya ang Dios is a lawmaker, siya ang mo balaod. O ang unang balaod is gikan sa trono sa Ginoo. O the law of this world is just a shadow of the law of God. Ang laod din kalibutan na shadow lang, lanto lang sa balaod sa Dios. So na ay mga balaod kada dapit. So yun din sa Ezekiel chapter 43 verse 12. And this is the basic law of the temple. Okay, ang basic nga law sa temple, absolute holiness. Para sa uban, cleanliness. Ang holiness, apil na ng cleanliness o orderliness. Nagkumplito na siya ang holiness. Absolute holiness. Ang pagkabalaan gayon. Di ba sa balay, nga ko ang dapat na hinlo, cleanliness and orderliness. Bisan pag hinlo ng tanan, o nagkayamukat, wag kaya po nada. O mao na siya, absolute holiness. Ang holiness, apil na ang cleanliness, apil na orderliness, apil na tanan. Kay, importante dyan na. Because, kung cleanliness is next to godliness, and it's a manifestation nga naadjud ang Espiritu sa kahinlo diha. So, the entire top of the mountain where the temple is built is holy. Ingon gid si Lord. Nga ang tibuok nga bukid nga diin didto ang templo gitukod kinanglan kuno mabalaan jud, balaan gid siya. Sa ato pa dili nato kanang ordinaryong tratar atong irespeto ang iyang pagkabalaan. Dili nato abusahan. Kamura bagay ngani ba? Ang hinlo nga dapit nga hinlo kasanan niya maghugaw-hugaw rata. Maayo dili. Mapitan na nga dili ta pwedeng maglabay o basura bisag asa kay gilimpyuhan na nas mahinluay. Di ta maingon nga dili unsa mahinluan ni o di ta maghugaw-hugaw. Ang kanang nga principle is ungodly principle. Dili na Dios nga principle. Kay kung tinuod ta gyarian sa Ginoo, mutabang ta sa kahinlo o ka hapsay. Again, kung tinuod ta gyarian sa Ginoo, mutabang ta sa kahinlo o ka hapsay. Wala sa atong kagalingon kung hinlo atong una hinlo atong kasing-kasing ang mugawas pod sa atong baba. Sakto pod hinlo pod. So, entire da itibuok gyud nga bukid nga din dito gitukod ang templo sino is holy. Balaan gid siya. Sa to pa hinlo. Hinlo limpyo. Na cleanliness, na orderliness ug walay maghimog dautan, walay magbutang og hugaw. Yes, this is the basic law of the temple. Muna nga ang dapit nga diin labi na sa balay sa Ginoo. Ang atong kung dili lang na-arrange ang bangko pero hinlo ng palibot. Kaya mo na atong pagtakod sa iyang balay. Kung magimpit sa balay, mag-arrange sa balay. Kay nindutan awon labaw gitpud sa balay sa Ginoo. So, bulahan tong nakasabot ana, bulahan tong nabuhat ana. Amen. Nga after ta nga hinlo na, plastar na ang tanan. Pero wala tay pagpakabanaan na. It means, wala pa ta nag-aplikar sa iyang pulong. Absolute holiness. Hinggang absolute, di na siya mabangbang, di na siya matuis pa. So this is the basic law. Tibuok siya. So unsaon man pagtahod nato sa iyang pagkabalaan? Nagtawad ba ta sa pagkabalaan kung magsaba-saba ta? Dili, di ba? So kung atong gitawad ang iyang pagkabalaan sa iyang balay is pati ang atong ang self-discipline, self-control ato nang i-aplikar. Hello?
Okay, let's proceed to the next slide. So Ezekiel chapter 24 verse 1. When the Lord instructed Moses, pagsugot na ni Lord kang Moses, come up here to me. Ito na sa bukid sa Sinai, saka na diri. Alin anako, saka na diri. Kana ako diri. And bring along Aaron, Nadab, and Abihu. Na siya'y kuhan nga, dili si Moses magpili kin sa iyang dalon. Si Lord mamili kin sa iyang ubanon. Nga ready, qualified nga makaadto ng lugar. So muna nga, dapat sayra na to, unsay gusto ni Lord. Kinsay gusto ni Lord. Asa tanggapin tarataman. So come up here to me. Ali diri, nako. Dala o ba nimo si Aaron, si Nadab o si Abihu. And 70 of Israel's elders o 70 ka mga pangulo sa Israel. So pila na sila tanan? 70 plus 3 equals 73 equals plus Aaron o si Moses, 74 na sila. Plus ang Ginoo, 75 na sila. All of you must worship from a distance. Silang tanan magsimba sa Ginoo sa layo-layo. Kinahanglan masayod taon sa instruction ni Lord. Aminaw ta, Lord, unsa man. Unsay akong buhaton. Unsay akong rule. Di kay, lahi ang atong pagtrabaho sa kalibutan, lahi atong pagtrabaho sa Ginoo. Kay lahi ang pamaagi sa kalibutan, lahi ang pamaagi sa Ginoo. Kinahanglan masunod na to ang pamaagi nila, ang do's and don'ts ni Lord. Dili kay, daw wala tayo pagtahod sa iyang balay. Wala tayo pagtahod sa iyang pulong. So to come up here to me, dahil si Aaron, Nadab, Abihu, o 70 ka mga elders sa Israel, all of you must worship from a distance. Kasi pasabutan niya. Kinanglan mo, hatag sa silag panahon sa Ginoo. Special time, quality time for the Lord na mag-worship sila ni Lord. And that's part of the requirement of the Lord. Kung gusto na to magpahimuot sa Ginoo, mag-obey, obedience. And knowing His instruction. Kailan kabaluta sa instruct niya. Una yun, kabaluta mo simbas Ginoo. Ang pagsimbas Ginoo, dili lang nga naa ka sa simbahan. Wag igura ka na akadiya niya, wala kinahitabo nimo wa ka kasabot sa minsay, di ka ganan sa minsay. Wa pa pang kasimba na lang kasimbahan, pero wa pa kasimbas Ginoo. Ingana na dyan na siya. Next slide. So, only Moses is allowed to come up near to the Lord. Palay-lay sa to sila, pero yung ang sudden instruction ng Lord, si Moses na ang allowed to come near to the Lord. Asa mo na dapit? Sa most holy place. Diba sa most holy place, high priest ray makaduol dito. Sa holy place, pwede ang mga balaang pare. Sa most holy place, high priest ra. Butong ana nga dapit sa Mount Sinai, ang most holy place, butong pinakaibabaw nga dapit nga naa dito ang Diyos. Pero ang presence ni Lord na feel na gyapon sa ubos. Pero ang super power sa iyang presence na ato sa pinakadapit, lahi ang level sa presence ni Lord sa holy place. Lahi ang level sa presence ni Lord sa most holy place. Na dito ang Ark of Covenant. Kaya sa holy place mo itong table of showbread, 7 candlestick, o katong brazen sana kanang brazen lever of altar na ditong tubig na ang presence ni Lord dito holy place pa to, ang most holy place lahi siyang level. So only Moses is allowed to come near to the Lord. Siya ragid pwede sa ipaduol dito.
wala paghihimo ang tabernacle of Moses, pero spiritually na anay tabernacle nga structure nga di makita. Pero masabtan kung atong sabto ng iyang pulong. Ang outer court mo itong sa foot of the mountain, tiil sa mountain. Outer court. And then sa the other must not come near. Si Aaron, Nadab, Abihu, o 70 elders, dili sila mo duol dito sa dapit nga diin si Moses ray maka duol. So nay panahon nga bisag kauban ta sa grupo pero na there restriction sa isa ka area. Dili kay na libiyaan na kita. Namsabto na to na part sa training, part sa process ni Lord sa tuwa. And none of the other people are allowed to climb up the mountain with him. So ito sa holy place. Sa most holy place, si Lord. Usa na siya nga naloo kay temple na restriction. Dito na taman. Itong uban. So, dili ka ng panahon, kadiin, ang leader mauban to. Ay panahon nga, na-resection si Lord. Kaysa balaod niya, sa iyang templo na siya balaod. Kaya sa iyang gusto nga, iyang ka-istorya, iyang ka-meet up, anak. So, klaro ka, para sa law of God sa iyang temple is paghibalo sa iyang instruction. Kaya kung dili ta o follow sa iyang instruction, na ay distraction na hitabo. Ito na hitabo kang Uzziah. Nga hapit na natumba ang arka sa kasabutan, na initiative siya nga iyang pugnan matumba. Kaya ngon sa Ginoo ayo kikapa na. Pati gani ang dili basta-basta nga pari ang maka dayong ato. Katuranggi ingon ni Lord nga dayong ana. So na mga restriction. Let's proceed to the next slide. In verse 3, sa Exodus chapter 24 verse 3, then Moses went down to the people and repeated all the instructions and regulations the Lord had given him. Kasi Moses man ang leader nila, o sa ato pa siya ay pastor karon, o siya leader, mo man nag-ingon ni Lord kang Moses, siya mag-iingnan, ninaog din si Moses, kaya dito man padayag ni Lord nga kasuguan sa bukid sa Sinai. Ninaog din si Moses, ug iya din gisulti, tanan gisulti ni Lord sa iya, ngadto sa mga katawhan. So muna, babawaan na to ang true leader, kaya na ay mga revelations ni Lord, fresh revelation from the Lord, direct revelation from the Lord. Ang mga mensahe niya, gikan sa Ginoo, freshly given by the Lord. So, kung ang mga mensahe na to is, sa isip alaga, so, it's not freshly given by the Lord, but taken from others. Nag-copy-paste lang ta, lahi gid siya dating. Ano man, kung mananghid ta sa Ginoo, because dili tanang dapit pareha. Dili tanang needs. So to repeat balik ni Moses ug pagpadayag ang mga instructions and regulations nga gihatag sa Ginoo kaniya para sa katawhan. All the people answered with one voice, ug ang tanang tao nitubag sa usa ka tubag, we will do everything the Lord has commanded. Pagkadungog nila sa mensahe sa Ginoo nga gihatag kang Moses, gihatag ni Moses ang tanan, nakasabot ang mga tao. Pagkasabot ni saad sila, nanaad sila nga muhato na mo ang tanan nagihimo sa Ginoo. Kaya kung makasabot lang ta sa iyong mensahe, muingon ta nga, muobey ko Lord.
Kay ang greater nga impact o greater grade ako nga grado ihatag nila sa ato kung nanay obedience. Pagtuman sa iyang gisugo. Naay obedience tungtong natag 90 kapin ana sa grado pa sa teacher. Og knowledge lang naapata sa ubos-ubos. Mga 80s pa. 80s or below 80s. So daghan kay tao nga diin daghan knowledge pero wala pa obedience. Babawaan man nato na obedience kay mo buhat na o trabaho na. Di ba ang pag-obey, pagtuman, nana siya action. Nanay action. Ang obedience, nana kay action, nagtikang na kanaanak gibuhat. So kung igo lang tamang minaw, patay gibuhat. Muna, information pa atong na receive. Wala pa'y application. So ingon sila, among buhaton ang tanang among buhaton ang gisugo ni Lord nindot kay no. Mo ni panahon nga gidanagan sila sa Espiritu Santo. Pero along the way, and then na anay testing sa ilang kinabuhi. Dili na ingana ang ilang gisulti. Kay gano testingan baya ta sa atong panaad kung ato bang matuman. Ug matuman man nato na kung mga gitagtabang sa Ginoo Giya. Ito, I can do all things through Christ who strengthens me. So, unsay pasabutan na? Through Christ who strengthens me. Nakinanglang tagkalig-on sa Ginoo. Kaya nga naman, ang yawa mo pahuyang nato. So, kinanglan nga lig-on tas Ginoo. So, to be strong in the Lord and in the power of His might sa Ephesians chapter 6 verse 10. Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Let's proceed to the next. Exodus chapter 24 verse 9 to 10. Then Moses, Aaron, Nadab, Abihu, and the 70 elders of Israel climbed up the mountain. Ka-instruction pa mo to ganina, katong ibasa na to ganina. Instruction pa to ni Lord kang Moses. Hangtod, ninaog si Moses, o gina niya mga tao, niya, karon kining-kining nga bersikulo ha, aksyon na ni, musaka na sila sa bukid, katong mga tawhana. So, say pasabot ana. Magsugod na sila tikang, magsugod nagsakripisyo. Human ma-receive na to ang information ng instruction is action. Hello? Human sa instruction, sa ding masabtan ng instruction, ang next buhaton is action. So muna, katong si Moses, si Aaron, Nadab, and Abihu, and the 70 elders of Israel climb up the mountain. Nisaka na sila. Itungas na siya sa bukid. Remember, kinibukira, habong, taas. Dili ni hill. Dili ni bungtod ra bukid jud si kalahi man ang bungtod kaysa bukid. Ang bungtod ng hill, ang bukid taas siya. Dili ni basta-basta na bukid. So kinanglan nga ready ta physically, emotionally, and mentally. Sacrifice. Na dili man ni sakyon, baklayon man ni. Hello? So, dili gyud kadawat ni Lord nga di ta ka-obey. Kay wala tay kwarta. Kinahanglan nga i-sacrifice na atong time at atong tiil pagbaglay para katuol sa Ginoo. The time up to the mountain, sila ka mag-isangka sa bukid. So, willing mo sacrifice, willing mo pasingon, willing mo sa pamilya. Di mo man daw dili ko kakuan kay di ko kabiya sa pamilya. Pero sa tandog ko na ni Lord, maikog ta sa Ginoo nga naghatag na to pamilya, naghatag na to kinabuhi. Biyaan sa natong pamilya. Kasagara ko na itawag sa Ginoo, learn to apply the word of God nga usahay biyaan na to tong pamilya para maghatag ng time sa Ginoo nga makatabang ta sa ubang pamilya. Kaya ang atong ministry dili lang atong pamilya. Gitawag ta ni Lord para matabahan nato ang ubang pamilya. So, dili ta mahimong mapaslanon, effective and efficient kung dili pa ta mo obey sa instruction ni Lord.
sa iyang training. Yeah, part na sa training, o sakripisyo ta. O tungas tagbukid, di kay, ay di lang kumuuban, kay sa kaon man na. Kapoy man. Mingaw man na gusto ko. Syudad, okay, radyo kong syudad. Pero bukid, murag, di lang sa kumuuban. Oh, so okay? Sukod ta ni Lord. Dagan patag, pasumangin excuses. Lagi, tanaw gid ni Lord. Biling pa mo, okay, sa kaunon. Nya. Init na. So they saw the God of Israel. Dito nakita nila ang Ginoo. Nagpaabot ang Ginoo sa bukid. Nagpaabot ang Ginoo sa dapit nga naa siya. O iyang gipaabot ang willing mo abot. Gipaabot niya ang willing mo abot. Excited mo abot. Di ka ni abot pero nabagot. Nagkaabot pero nagbagot. Kakapoy sa dani. O kakapoy sa dani. Nagpaabot si Lord. Sa willing mo abot. O excited mo abot. O excited kami na ni Lord. Nakita nila ang Ginoo sa Israel dito. And there seemed to be a surface of brilliant blue lapis lazuli as clear as the sky itself. Dito nila nakita sa 70 elders si Aaron, Moses, o Abinadab, si Abihu, matod pa, ang himaya sa Ginoo. Ipakita silang sini. Sinisini gikas tronos Ginoo. Ang tiil kuno si Ginoo. Matod po kuno. Perte jud kunong hayaga. Nag-blue-blue nga lami. Tsada nga blue. Clear as the sky itself. Makita na to sky, di ba tsada ka ang color ni Lord? Ayan, nakita nila dito ang Ginoo. Ano man, gusto ni Lord nga makig-meet up sa tanya before na makig-meet sa mga tao nga atong ma-reach out. Before we speak to the people, we have to speak to the Lord. We have to face to the people, Lord. Before ta makikatubang sa mga tao, matubang sa taskino, maminaw sa taniya. Kaya ang iyang mensahe, mo ito ipadangan sa katawhan. So nga na, grabe kuno ka, hayag ka dan ang kanindot kuno kaayo. Sa itsura sino, dili makalilisan, dili manglimbaw, timong balhibo. Kung dili ma-feeling mo ang kanindot na feelings. Dito na sa bukid. Now let's proceed to the next one. And though these nobles of Israel gaze upon God, o bisa ba aning mga inila sa Israel, nagatanaw, nagasudong sa Ginoo, they did not destroy them. Wala ni Lord laglaga sila. Nga naman, instruction man to sa Lord, ay pasaka sila apil. Di ba kaya makita sa Ginoo malaglag man kay tungod sa pagkapalaan, pero katong pagpakikitaan ni Lord yang gusto ka meet up. Privilege kayo, grabe nga, favor to. Pero mo lagi, mag-sacrifice. Before nato masinati, matubag ang Ginoo, mag-sacrifice sa tagbaklay, o tungas patas tungasunon, mo sakripisyo tagpila ka tikang, pila ka adlaw, o pila ka panahon mo biya sa atong pamilya. Pamilyado man na sila. Pamilyado na sila. Dili na sila mga batanon. Di po na sila mga bata na ay pamilya. Willing pataingan ni Lord ang bisan kinsa nga pasunod nako. Anda mo biya sa iyang asawa, bana, anak na lalaki, anak na babae, o trabaho. Takos para ka nako. Sa ato pa, muna isa sa balaod sa Ginoo. Willing to serve and willing to leave your family when tras ka naapay buluhaton. Kung naapay training. So in fact, they ate a covenant meal, eating and drinking in His presence. Nakikaon sila sa pagkaon sa sabutan. Nagkaon, nag-inom sila atubangan sa presensya ni Lord. Kung ibasa sa salita si Jesus, the Last Supper, nakikaon si Jesus, uban sa mga disipulo. Anong panahon na? Because meeting the Lord, sa diya nga ang Ginoo nakiistorya na to.
Sa iya pag-istorya na to, nagkaon na atong kalag o espiritu. Okay, klaro ko na to niya because sometimes ma-misunderstood. Kining meal, pagkaon, muna siya ang word of God, spiritual food. So Matthew chapter 4 verse 4. Ang tao di maabot sa tinapay lamang kung dili sa matag pulo nga gawa sa papa sa Dios. Pagkaon na siya. Munang spiritual meal. A spiritual meal is ito na pagkaon. Unsa man yung drinking? Pwede ka po pagkaon, drinking sa ato pa liquid. Liquid. So, katong you are already clean by the word I have spoken to you. Ngayon tag clean, makapalimpyo, then by the word I have spoken to you, Ephesians 5:25-26 or 26, that he might sanctify them, her by the washing of water through the word of God. So, ang water diya represents the word of God. And then the other meaning sa water nga mag-drink na to or magpatagbaw na to is the presence of the Lord. Okay, I don't know if you get me. Di ba sa diyang mamuhat na ang Ginoo? Grabe na ang iyang presensya. Unsa may ebidensya nga grabe ang presensya ni Lord? Nagluha ka o gipaningot ka kayo. Kasagara nga gitandog sa presensya sa Ginoo, nag-ilak ka, gipaningot ka. Una ang presensya sa Ginoo. Because that's the time when giligo ka sa presensya ni Lord. Di lang ka nakainom. Giligo ka sa presensya ni Lord. So, dapat lang tamo din sa kama nakainom. Lahi ba nang mapili makainom sa tao, lahi itong makaligo ta. Hello? So, muna ang gusto ni Lord, nga dili lang tamo desire nga makainom kundi makaligo ta sa presensya. Sumuto sila, gisok sila, gibabad sila sa Ginoo dito. Grabe sa giputo sila sa presensya sa Ginoo. Aron mailawan ang presensya sa Ginoo. Aron ila lang masulti, ila lang ma-share, na impartation na sa makatawhan. Ngayon na siya. So, the 8 covenant meal, eating and drinking in His presence. Gitagaan sila kahilunan na makasinati sila sa presensya sa Ginoo. Then the Lord said to Moses, "Come up to me on the mountain." So dito pa sa, asa naman dapit ka ng verse 11. Sa holy place na. Nga sa ito, asa dapit ang na ay table of sugar and water sa holy place. Ang arka sa Ginoo na sa most holy place. So nakikao sa holy place. Ito word of God. Ito ang water nga inom nila. Mag-uman na ang water of food. And then sa kuman ako na dapita, the Lord said to Moses, "Come up to me on the mountain." Saka na po dito sa bukid si Papa. Stay there and I will give you the tablets of stone on which I have prescribed instructions and commands so you can teach the people. Kuman ako nag-istorya sa dito sa holy place, nakafeel na sila sa presensya. Ang sakit ay mailhan anak nga nakasulod na sa talaang dapit, holy place. Ma-enjoy na ito tayo yung pulong. Ganahan ka gawin sa yung pulong. Nagawin sa yung pulong, kitandog ka sa yung pulong. Manay niya, nakasulod na ka sa balang presensya sa Ginoo. Kanya, ginahan siya. Sa kaya ka. O dili pa na ang pinaka, grabe. Sa holy place na. Sa holy place, saba or minaw? Minaw. Kaya Ginoo man nag-istorya dito. The word ka mo na-istorya. Sa altar court, pati sa baa. Nakasagala si baka na sa altar court, pati sa baa. Gusto sila saba-saba. Kung mingaw, katulog sila. Hello. So then the Lord said to Moses, "Come up on the mountain, stay there." And dito sa enta. Kaya hatan na ko ang papan sa bato. Nga dito na ko isulatan ako mga
ang tingog ni matudlo sa mga tao. So, ang mensahe lagi may tudlo gikan sa Ginoo. Gikan sa uban nga tao. Isulti din ni Moses sa iyang mga leaders o ang mga leaders dayon isulti po sa mga tao. So, ang mensahe gikan gid sa Ginoo. Gipa download din sa mga tao, sa leaders. Ang mga leaders dayon ay napod sa mga members. So, muna ang balaod din po sa Ginoo na ay instruction i-follow na ito. Ang inota nga may pagtakon. Ang inota nga matapon. Ang inota nga mapapsanon. Ang inota nga nagigutong ta. Giuhaw ta. Para matagpaw ta. Kaya malikon ta. Mawalik ta nga. Hindi ta ito pumati. Kaya hindi ta pumati sa gusto na. So, ang pagkaon sa kalagog espiritu, bisan palangitan sa alagad sa Ginoo kung dili ta ready, dili ta interested, di jud ta nga busog. Dili man na pwede nga simuton ra. Di man makabusog ng simot ta, makakabuhi man na. Feeling mo busog ka, wa man makitaon ang iyang resulta, di ka buhi ra. So let's proceed to the next one. So in the most holy place of worship, not all can come or enter there. Sa pinakabalaan nga dapit sa pagsimba. Sa main purpose sa temple, dito ang Panginoon, dito ang pagkain, dito ang pamalan, dito ang kitabo sa Ginoo. So tanan, dili tanan not all come up and enter there. In this chapter, only Moses was allowed by God to enter it. The rest of the priests, ang pipila sa mga pari, were up to the holy place which is part of Mount Sinai. Nagapag sila sa balang dapit, pero dili sa pinakaibabaw ito pinakabalang dapit. The people of Israel were at the foot of the mountain, only the outer court. Ang mga katawan sa Israel dito sa tiilan sa bukid sa Sinai. Wala sila nakafeel sa itil sa 70 elders o si Aaron, Moses o si Amalek Abigo dito. Lahit ilang na nakakita lang sila pero wala sila ka feel. Kita sila nga namuhat ang Ginoo dito pero wala sila kasinati. Wala sila kasinati. Kaya naman sila sa ubos. Nakita nga nakitabo na isang tig dito pero wala nila kasinati. Ano man? Naraman sila sa ubos sa outer court naman sila. Let's proceed. So Exodus chapter 24 verse 30 to 14. So Moses, instead sa meaning sa Moses, drawn out, iguwa siya, asa sa iguwa, kita sa tubig. Ang sige pasabot sa tubig. Muhinilo. Mutagbaw. Mainom sa mga hayop. Makatabang sa mga tanong. Moses is drawn out from the water. Iguwa, gikas tubig. Kitapigan sila sa imambang ati sa tubig. Ang atong ngalan dili aksidente. Hello. And his assistant Joshua set out. Joshua means Yahweh salvation. Yahweh saves. And his assistant Joshua set out. Wala. Dito, distansya siya. And Moses climbed up the mountain of God. Kung si Moses, isaka siya sa bukid sa Diyos. Ngayon mga panahon, nakuha ang Ginoo maingon sa langit sa Ginoo. Sa paglahi sa ikaw sa akong gusto na akong kauban. Palayo sa iyong pamilya, palayo sa iyong mga leaders. Gusto kong ikaw sa akong suluhon na ako'y mensahe. Wala mga panahon, ipag-fasting ka, ikaw na isa. Ipag-abog ka, gusto ka walay sa mo. Because you alone will come. Ikaw na ang Ginoo. Yung mga panahon nga, gusto ka nga, walain ka, makikitagag sa Ginoo. That's your mountain. That's your Sinai. Gusto ka kinaka-raka rito, mag-ampo ka, mabasa sa puno. That's an experience of Moses. Saka siya sa bukid. Means,
nag-sacrifice siya, nagpalayo siya sa pamilya, para siya rin isa along with God. So Moses told the elders, stay here and wait for us until we come back. Yung si Moses sa mga katawan, nirira mo, paabot na lang ni hanggang balik ni. So siya pasabot na ang mga leaders, ang mga workers, willing sila magpaabot sa ilang leader. Magpaabot. Wala yung pagbagot, magpaabot na mga inabuon, magpaabot na ligid. And yun ang ilang una sa Ginoo. Karoon na dili sila makasala. And then pa, Aaron means bright. Bright, the bright of utok. Kanang bright na nagdanag. Nagsiga. Kaya pasabot nga bright, utok. Kanang meaning, nagsiga, nagdanag. And or, kasi ang right hand o left hand ni Moses, si Horman o si Aaron. Horman means splendor. Splendor means kaanyag. Beauty. Oh. So, si pasabutan na, kung ato ka nun, si Moses hindi ka sa tubig, hinlo na. Nanay, di ba kung maligo ta, kaya ka itong pananaw, and then, nanay kagapuhon. Nindot na nanay beauty, nanay splendor, are here with you. Ingon sila. Si Aaron o si Moses, ayun si Moses, si Aaron o si Hur, wala yung mga leaders. Ako na sa iyo sa dito. If someone has a dispute, wala yung consult with them. Kung nakipag problema, mintas nga layo ko, sila sa konsulta ka. Pagkana. So, may mga panahon, pabiyaan ta, kay ipa-function ta sa atong function, mintas wala ang leader. So, kung iba, tatag assignment, buhato na to, o buhato na to plano atong assignment. E mo na panahon na mabawaan ko, kasali ka baka responsible pa ka. And follow the right pattern. Follow the right pattern. Okay, so muna na-enjoy instructions na ihatag para mahibaw ang tanim. Isa sa law of God is na may balutas sa mga instructions sa Lord, mga commands sa Lord. Kinsa mga tawhan na ang atong kuan ang mga alagad sa Lord, kinsa na mga tawhan na ditaga ang designation assignment kung wala ang alagad sa Ginoo leader. And then kung tagaan ta ng assignment, mato na to nga diin may pagpaubos, may pagpangaytabang sa Ginoo, guidance sa Ginoo. Hindi ka basta-basta lang na basta-basta lang na to. Hindi pa pwede na kung wala leader, pwede ka nagtambong. Because that's part of the training. So, ay, mapasay ko karoon kay wala man sabi, pwede sa tulitan na ni Lord. Kung sakto pag itaw kining application sa tanang panahon. Not excuses kung na ay mga circumstansya may tabo. Let's proceed to the next one. So then Moses climbed up the mountain and the cloud covered it. Pagsaka ni Moses sa bukid sa Sinai, diabunan and diglos ni Lord sa cloud. Sadya kayo, anak, pagsaka ni Moses, anak, diglos ni Lord sa cloud ang mountain. For safety si Moses. Speaking of that, kapag nagagamit lagi ko gikan ko Davao. And then, sa ito kong gikan sa level na buhangin. Alasing ko lang nilarga ang bus. Okay. Wala ito pa nga, mga utubay ang 183 stops man. Pag-abot dito sa napasaka ito, saka na dito sa Marilu. Hala ka siya, tapos ayos niya. Kaya naman sa iba po na, pagkita ni Moses ubos, na ang clouds dito, rush and frozen, natsada gikisa na tanaw, na puti, juga isa na nga, natsada gikisa na tanaw, kapag ko ka picture kay kung sila po na lupa, maluwa, manjoy pa, i-off na po niya,
kangi sa driver atong ma-charge ko. Ito na ko kangi ito na mahaw na ito na ko nagpapagal na. Hindi ko charge yung mga na siya kusunod balik na ko. Kadang di ko kumulan ka aron nga. Kung mag-alili makatanaw ta sa beauty kay dagan na mga heels. Na mas ibabaw, dagan na mga heels o dito magita ang chichada jud kay sana. So mo isa to, nanon yung patututi ang clouds. Nagtabon sa bukid sa iguana si Moses. Puti jud kay nga clouds nga murag gid og snow. Hindi jud kita na ma-appreciate. Sige gid pasalamat, grabe ka kamay. Grabe ka sa gibuhat. What bakit? Nagkatyo isa na pagkakapag si Bato. Itanos ubos. So, itabot ng clouds. Pagsaka na ni Moses. Moto ang door ni Lord. Door ni Lord ang clouds. And the glory of the Lord settled down on Mount Sinai. Pagsulod na ni Moses, ang himay sa sinudan ang nasa tibuok bukid sa Sinai. And the cloud covered it for 6 days. Nakasunod na si Moses dito. Ang clouds nagtabo dito for 6 days. Anong kanyo? Nya kato, di ba kung cloud bugnaw init? Bugnaw. Sometimes ang presence Lord bugnaw. Jud kaysa nga. Nag-refresh kita kayo niya. Hello. Bugnaw kaysa nga. Bugnaw jud kaysa nga. Nga, gipa-refresh ka kayo. Mana, grabe. Jadi pas ka bugnaw sa rep freezer bugnaw din bugnaw ay nano ko di obra to sudan dili dali ma dao tingnan na gyapon kung nagkatilaw na ta nakasulod ta sa banaang presensya sa bugnaw sa presensya dili ta basta madako dili ta mapanos amen dili na mapanos atong pag-alagad atong commitment atong courage atong karisipon dili na mapanos basta pero sa freezer sa muta di mapanos sa ubos kailangan ka days to siya pero sa freezer di na ka mapanos aki ligo na ka so gusto niya makabutan ang level kung makabutan ang level kung mag-obey ni Lord kaya the law of God in His temple is gusto niya makaabutan dito sumala sa iyang tawag sa tuwa kung naakay kasibot because all this man hindi lang makabot pag-abot ng Jesus ang bisan gusto na bisan kinsa gusto makaabot na anang dapita bago man ang dugay nga nalalagay makaabot anang dapita pero sa all this man Joseph is Lord ability siya so 6 days ang Mount Sinai cover ni Lord sa cloud diba si Moses on the 7th day the Lord called Moses from inside the cloud kanina unong kaadlaw wala kating si Lord pero naputos na sa clouds sa presensya sa Lord pero wala pa yung si Lord na yung mga panahon na gusto namin sa mensahe ni Lord kung sa yung mensahe kung sa di Lord wala pa pero na-feel yung presence ni Lord na-feel yung presence ni Lord unong pagkaadlaw wala siya nadunggan na mensahe sa Ginoo pero ang presensya ni Lord yan ang na-feel ay mga panahon na-feel itong presence ni Lord na gusto ng message wala pa nangyata ang message kaya ilang release ang presence ni Lord because ang law sa Ginoo sa temple ang iyang presensya iyang ipakanaog sumala sa iyang gusto iyang ipsinati at ang gusto niya ipasinati pagka 7th day anak pa si Lord na nawag ang Moses from inside the cloud sulod sa cloud dito sa bukid sa Sinai anak pa na kitawag so yung mga panahon na madung ka na ito ang tawag ni Lord ang atong na kitawag tingala ka buwan na nakatawag madung ka dyan mo nga na ay kid si Lord na nawag mo katuloy mong luha hello so natin patience to wait dili na pwede nga dili matuman kung kalos at na istorya kalos at na ipa-feel ni Lord sa iyang voice na natawag siya sa ato the 7th day the Lord called to Moses anak pa si Lord ang tawag ni Moses sa 7th day dito na sa pinakabalaan na napit sa ibabaw na kalahig man itong gitawag siya kay basa ka sa mountain instruction na ito karon siya gitawag kay naay
tuyo si Lord. Let's proceed to the next one. At to the Israelites at the foot of the mountain. Ito nga Israelites sa ilan sa bukid. The glory of the Lord appeared at the summit like a consuming fire. Dito sa ibabaw, patibog nawa. Pero sa ubos, ang himaya sa ginudihan ako no. Sama sa summit like a consuming fire. Bugno sa ibabaw, sa ubos. Daw nagdilaab na kalayo. So, ha? Nagdilaab na kalayo, o pikas, nag-ice-ice, nag-snow-snow. Then Moses disappeared into the cloud. Hangtod na wala si Moses sa cloud. And he climbed higher up to the mountain. Nagpasaka na pag-check higher, pataas. Samtang pataas sa bukid, wala si mga Lord. Pero iya pag-layo, pahigher siya, pahigher sa mountain. Pataas. So, ang willing, dapat mo lagi na, willing ang atong tuhod mo, tunga sa bukid, sige mo. Nga naman, kung naanak ka sa ibabaw, makita ni beauty. Nindot kisa na, ma-feeling mo, tsada ka, ayo ang feelings sa ibabaw, na nakatungas ka by God's strength, by God's favor. The law of God is simple. Isip pa sinati, kaya sa iking maya. Ipahir niya, dumog niya sa iyong mo. Ngayon nga nakaka-bless. God is talking to you. Because when you talk with the Lord, you are so special. Amen. The Holy God, the Creator, is talking to you. Diba? It's an honor, it's a great honor that God is talking to you. Because you are precious to Him. At it is to your sinning mo, kaya habili ka niya. Huwag, ganahan ka istorya niya. Habili ka na si Lord o istorya sa sarili. Ganahan ka manginaw niya. Kaya ganahan nga siya kauban. So most of this appeared in the cloud as he climbed higher up the mountain. So gusto ni Lord na we are willing enough to go wherever God is, no matter kung sa taas ka bukid, sa kalayo siya. Willing ka nga magduol niya, willing ka mag-sacrifice. Leaving our families, leaving our jobs, our positions, living without compensation. Maybe ang ka. Wala kasi dito. Wala ka rate. But the rate the Lord at the most spiritual sacrifices. Wala ka rate. Wala na kaitawan. Kaya ano yung mong trabaho. Pero great ni Lord. Gusto ko ni Lord. Ang yung value sa pag-obey niya. Amen. Ang value mo sa pag-obey niya is more than your daily rate here on earth. Because working for the Lord is greater than working in this world. Because our boss is the Lord. And our reward is greater than the daily compensation we have received here on earth. Mana nga, atong sa Davao, atong Wednesday sa gabi, Wednesday, pagka-Thursday sa buntag na. Ito na po schedule sa bukid. Karong summer. Bukid siya. Sa doctor. Di po sa doctor na sa stable kasi first may mga church na dito po. Ito po na dito. Pinamay na ni Lord. Lord, yun siya. Give me a mountain. Give me ilim. Ilim is a place na pinali. Ito bagay siya ni Lord. Siya pastora ka sa kakatato dito kayo na ginangan misa. Kanang gihatay ko sa mo. So karong summer, ano na po dito. Kaya pa lang ang bukid siya. Na simple. Siya rin na simple dito. Kasi ikaw. So ina na, because sa to, when we obey the Lord, no, distance is not a problem. It is a privilege. Kaya na siya. You are not thinking about comfort. You are thinking about obedience and the Lord. So you may remain on the mountain for 30 days and 40 nights.
So, in the law of the God's temple, God is requiring our time. Amen. God is requiring our time in the law of God's temple. That we will not be conscious of our time spent to Him, spent for Him. But we have to wait the time that He wanted us to spend with Him. Kapaabot sa time na gusto ni Lord ngayon. Tama? So, to make us strong, to make us prepared, to make us empowered. Kaya anong panahon na, mura ka naka-frozen, na-freeze ka. Diba? Na-freeze ka. Kung nabutang na sa freezer ang mga items, dugay na siya na tao. Tingnan na, kung nag-spend a long time ni Lord sa temples and presence, as He wants us to stay with Him. Tingnan na nakalimutan. Tingnan na naka-strong. Di na basta-basta mapatos na tao. Di na basta luod. Di na basta mapituhan. Di ko na tayo na naka-strong, na naka-solid sa Ginoo. So kung di pa naka-squat na naabot, di pa tayo naka-solid, di pa tayo naka-strong. So, God is looking at each one of us, who among us can stay that long time with Him. Nadilig ta, magbalik ko na ako na sa itong trabaho pamilya. Wala ko na sa nato, nagkatan ako trabaho, nagkatan na itong pamilya nga mga mo. Amen. Pati ang iyang congregation, iyang flock, iyang members, gibiyaan sa niya. So na yung mga panahon na kami nga alagad sa Ginoo. Sa hindi may masabtan. Pero sa ako lang, basta makasabot. Pero yung masabtan kami ni Lord. That's enough. That's enough. Talagang makasabtan sa tao. Basta nasabtan mo ang tao sa iyo. Hindi mo gibuhat ang buhat sa iyo. That's enough for the Lord. Sometimes, what's enough for the Lord is complicated before people. Complicated. So, yan, let's proceed to the next one. So, the law of God in His temple is the topic. Part of this introduction. Sacrifice and obedience are needed. Ang banaod sa Diyos ang templo, ang pagsakripisyo o pagtungan di kinang-mention. Dili ang atong presence without sacrifices and without obedience. So Moses was away from his family. Layo siya sa family. Away from the congregation he leads. Layo po siya sa congregation na higidumala. Away from his relatives. Layo po siya sa parenting. Away from his friends in obeying the Lord. Nagalayo siya sa tanong tao para lang masunod niyang Ginoo. Sometimes, ingat din na, ano ibiyaan na yung pamilya? Ano ibiyaan na igsoon? Ano ibiyaan na yung parenting? Sometimes, tingnan na ang ingon sa tao, but before God, you are just obeying Him. So, paliban na po, Moses was away from his family, away from the congregation he leads, away from his relatives and friends in obeying the Lord who called him for that long days. Yung mga times din ko, Lord, kung saka kung imo kong pagpasti mo for 3 days, kung kasa pagkadapit. Pero imo siya kagugutan niya matulungan. Wala ito kaalaw. Wala kay lahi ang imong experience na. Kung naan nagkutson, naan nagkag-aircon, anong panahon na? Willing ka mag-sacrifice. Hindi ko, sabi Lord, saan na ako accommodation dito? Ayaw na ako na accommodation. Ako na ang revelation, ang instruction. Because if nga na atong concept, what about our accommodation? What about the compensation? Kung na atong concern, kung na atong concern, daw na kanang kita. Moses did not mind that. Like na nagmatter kang Moses. Because when we obey the Lord, atong nagpapahala kay Lord ang tanim. Tinatawag ko na wala
great sacrifice for the law of God's table is sacrificing children. It's not about worldly system. It's about godly system. Sacrifice and obedience. Let's proceed to the next one. So Exodus chapter 19 verse 16 to 17. On the morning of the third day, thunder roared and lightning flashed, and a dense cloud came down on the mountain. Ikatulog ka adlaw, nagdalugdog na, nagkilat na, patod pa, ug ang bagka kaayo nga panganod pinaog sa bukid. Kay mo na itong presensya sa Ginoo. There was a long loud blast from a ram's horn. Pagtijug sa saba, kuno sa kining sungay sa kining ram na kinakadiro. And all the people troubled pwedeng isangan nila kay saba, di kaayo ang dalugdog og kila og ang kanang saba, di kaayo ang tingog sa horn. Trompeta na gigamit na. Moses led them out from the town to meet with God. Kunin to si Moses wala nakatalo kay kabaluman siya na kaya sa ibigada ni Moses ang mga katawan aron makitubang sa Ginoo. And they stood at the foot of the mountain. Ug naglindog na sila dito sa tiyan sa bukid. Sa mountain. Because leading the people is not really simple. Dili instruction ni Lord, leading ni Lord, guidance ni Lord, or else everything will just fall down. Because without God's instruction, there will be destruction. If God's instruction will not be followed, there is a destruction. Na yung mga destruction na itapo, na itapo. So the law of God is the sacrifice and obedience. Really needed. Let's proceed to the next one. All of Mount Sinai was covered with smoke because the Lord had descended on it in the form of fire. So presence the Lord sa cloud, the looks like sa daw kilat daw the lugtog. The presence of the Lord for magalay. The smoke billowed in the sky like the smoke from a brick hill, and the whole mountain shook violently. Perting tayugan, nagkurog, murag gilinog ang bukid. That is why sa ito, pagpanaw sa presensya sa Lord sa temple, ito sa bukid sa Sinai. So that is not after of the location nga building at sa nga building. As long as ang presensya sa Lord na ang Ginoo. So, the whole mountain shook violently, naguyog ang mountain. Di ba? Wala makagantay. Sa din, nagdugro sa Ginoo ang tao, nakatila sa presensya. Magkurug-kurug na siya. Magkurug-kurug, grabe, kila. Because, tingnan na ang presensya sa Ginoo. Dili pa kayo na makapost na maana ka. Ligo, ikaw kurug-kurug ka sa iyong presensya. Wala talaga kurug-kurug. Nag-repair sa mga system, sa spiritual system, sa kanang system sa mga unang pagkahuman. Wala ka nagkurug-kurug. Thank you Lord for this one message. Di ba sa galingan, magkurug-kurug ang galingan, magkurug-kurug na siya na ang tutupain mo dito sa pag-ito ako, at kung lindot ka to, titik ko magkurug-kurug siya. Magkurug-kurug ang tao. Kaya na ay segregation. Segregation sa congregation. At ako pinutipilot ako. Segregation. So, na siya na natulog ang instant. Kinanong sa akin na nung sa naman ito siya nung nagpapalikuan naman siya di naman normal. Because ito sa galingan. Kaya na sa presensya sa galing. Galingan. Galing ni Lord para magaling tayo. Amen. Murag grind ni Lord. Na segregation. Tingnan na siya. Wala ito ba mahalog? Ano nga, sili ko gusto may nga, ulawan ko. Gusto nila ng mother ko na para na
ay cleansing, na ay segregation. Pagkawas nimo, useful ka na. Amen. Isa kita galingan rin. Oh, yan na. Segregate ka. Kurog na siya. Kurog. Di lagi itong may segregation. Ako, biluti ko. Yan na. When God moves, na shaking. Kurog. Pero pag kumanan na, hindi na resulta. Pero pagka, it is simple. Kaya na maluta. Unsay makita na to, unsay experience na to. Para di na mabaguhan, di na mabaguhan. Kaya na to, ganyan ang process, wala. I-shake lang ni Lord ka na sa ikatuluan para wala ang mga wala unan. Mabago ka, papusan ka. Oh, glory to God. Hallelujah. It's time to praise be to God. Let's pray. Praise be to your name, Jesus Christ of Nazareth. The God who is so powerful. The God who is so awesome. The God who is so powerful. To be honored, to be worshipped, to be praised. I thank you so much for revealing to your people who you are. That lightning, thunder, fire, clouds represents your presence, oh God. Shaking represents your presence, Lord. And that we will not be surprised. We will not be wondering if these things will manifest among your people. Because these are just representations of your presence manifesting to those whom you touch, oh God. Let us sense your words with your presence, that we will not be surprised when we move, because we are aware of the manifestations of your presence, oh God. That your people will long to be touched by you that way, oh Lord God. Bless and seal your words, that the law of your temple we will obey. We will listen to your instruction as given to your leaders, and we will be able, Lord God, to sacrifice as you want us to sacrifice for you, Lord. Bless your words. Bless us. Continue to bless us with your holy presence, with your holy word, to make us holy, able and ready to do your will, able to work for you, able, oh Lord God, to be shining, oh Lord God. Because the moment you move in our lives, the greater the light can be seen in us. The stronger we become, empowered, healed, strengthened, Lord. Blessed be your holy name, O God. Blessed be your holy name. Blessed be your glorious name, O God. Thank you so much for everything. Oh, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name,